Unang-una ho, nagpapasalamat ho tayo sa Diyos. Kasi ho, sabi nga ho ni Pastora kanina, sabi ho, ano ho yung word of the day? Pag-asa, hope. Biniyayaan po tayo ng ating Panginoon ng bagong buhay. Sabi nga kada umaga, bagong buhay, bagong pag-asa. Amen? Kaya mapalad ho tayo mga kapatid. Kasi sabi ho ng Biblia, or sabi ng Diyos, hindi ho lahat nabibigyan ng pagkakataon. Amen? At alam ko kung alam nyo na ho rin ito. Amen, hindi lahat ho nabibigyan ng chance ng pagkakataon na muling makabalik at makalapit sa Kanya. Amen? Pero sabi tayo po ay mapalad ngayon na nakakarinig ng Kanya salita. Sabi, hindi lang sa pagkain nabubuhay ang tao, kundi sa Kanyang mga salita. Amen? Nasabi tayo po ay buhay ngayon dahil po sa awat habag ng Panginoon. Kaya marapat ho na sabi, pasalamatan, purihan po natin ang Panginoon sa ating mga buhay. So, magandang umaga ho sa ating lahat. Tunay ho na napakabuti ho ng Diyos sa ating buhay sapagkat sabi nga ho tayo po ay malakas at binigyan ng pagkakataon uli na magising sa umagang ito. This past few weeks ho, sabi po marami ho tayong pinagdaanan, marami ho tayong battles sa buhay. Amen? Marami ho tayong mga nararanasan. Sabi nga ho, andyan ho yung meron ho tayong mga dinadala sa ating buhay. Sabi, sakit karamdaman. Amen? Sabi, kakulangan sa pinansyal. Amen? Family problem. Or anything else na sabi, ating pinaglalabanan araw-araw. Pero sabi nga, mabuti ang Diyos. Sabi, dahil kahit hindi natin nakikita na kumikilos gumagalaw ang Diyos, sabi nga ho ito ho yung patunay na tayo po ay hanggang ngayon ay nakatayo pa rin sa ating mga paa. Amen? Sabi, nananatiling matatag sa ating pagtayo. Kaya sabi, mapalad ho ang bawat isa ho sa atin dahil mabuti ang Diyos. Sabi, kahit po tayo ay nagkulang, amen? Kahit sabi tayo ay palaging nagkakasala. Sabi po, kahit minsan inuuna natin yung mga bagay na hindi naman mahalaga kaysa sa ating Panginoon. Amen? Pero yun po yung pagmamahal ng Diyos Sabi, palagi hong nakaunat ang kamay ng Diyos. Palaging bukas ang kanyang mga palad upang tayo itanggapin. Amen? Ito hong mga nakaraang araw ho, yun nga ho, sabi marami ho tayong pinagdaanan. But praise the Lord, sabi nga ho ating napagtatagumpayan. Hinarap po tayo ng ating, parang inilalagay ho tayo ng ating Panginoon sa, minsan, sa mga bagay na sabi nga Lord, parang ang hirap naman ito. Amen? May ganong instances po sa buhay natin na Lord, kaya ba naming lampasan to? Amen? Yung feeling natin napakalaki ho nung nasa harap natin. Minsan nagtatanong tayo sa Panginoon, Panginoon, kaya ko bang lampasan to? Kaya ko bang mapagtagumpayan to? Pero dahil tayo ay nagtitiwala na sa Diyos. Amen? Sabi nga kahit hindi natin nakikita, sabi, nagpapadala ho ng tulong ang ating Panginoon para mapagtagumpayan yung mga bagay. Nito lang nung Sabado napadpad ho kami sa isang lugar na sabi nga excuse me, napadpad ho kami sa isang lugar na sabi nga parang idinala kami sa napakahirap na sitwasyon. Alam niyo yun na pag nandun ko sa sitwasyon na yun, iisipin mo, Lord, kaya pa ba naming gawin kung ano yung pinapagawa mo? Sabi, parang sobrang laki naman na itong nasa harapan namin, Lord. Pero sabi nga, kung tayo po ay nagtitiwala sa Diyos, sabi, mapaglalabanan, mapagtatagumpayan natin. Sa umpisa, yes. Sabi sa umpisa, yes. Parang magda-doubt ka. Pero sabi nga, kung buo yung tiwala mo sa Panginoon, sabi, unti-unti makikita mo yung pagbabago. Dinala ho kami ng Panginoon sa dakong lugar na yon. Sabi nga namin ni sister ng ating kapatiran, kaya pa. Parang, kasi yung mga kasama namin doon, talagang iba yung pamumuhay. Alam niyo yun, kapag hindi kilala ang Diyos, sabi, makakarinig ka ng iba't ibang salita, makikita mo yung mga kilos na sabi, hindi ka aya-aya. Pero sabi nga, sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo, sabi, kapag ang dala mo ay kapayapaan. Amen? Sabi, kapayapaan din ang matatanggap nila. At yun sabi nga hindi kami nahirapan. Sa una, akala namin hindi magiging madali. Pero nung nag-umpisa na at nag-start na kami sa aming gawain, sabi, tuloy-tuloy na lang yung flow. Makikita nyo kung nandoon lamang sana kayo, makikita nyo yung itsura ng mga tao na yun. Sabi nga halos matulala sila sa pakikinig ng salita ng Diyos na sabi hindi namin inaasahan. Handun yung tipong tumutulo yung kanilang mga luha. Ganun kabuti yung Panginoon
church, sa buhay ho natin. Diba? Kung nasa atin ang Panginoon, sino ang makakalaban ho sa atin? Sabi, kahit po sa mahirap na daan, sabi nga ho ng Biblia, kahit dumaan ka sa pinakamadilim na daan, hindi ka matatakot. Kahit dumaan ka sa apoy, hindi ka masusunog. Amen? Ganun ho yung proteksyon ng Diyos. Nasabi, ang kailangan lang natin is pagtitiwala. Sabi nga ho, kung sa sarili lang ho natin, hindi ho talaga natin kaya. Amen? Tayo po ay natural na mahina. Kaya nga ho, niloob ng Diyos na sabi, yung kaligtasan ho nating mga tao, hindi manggaling sa ating sariling kilos or gawa. Amen? Kasi ho, alam ng Diyos na hindi ho natin kaya. Sabi, kailangan natin ang Panginoon sa ating buhay para mapagtagumpayan ang bawat hamon, ang bawat pagdadaanan natin sa ating buhay. So church, ito na ho yung tamang panahon, tamang oras, amen? Para ipagkatiwala natin sa ating Panginoon ang lahat sa ating buhay. Pag ginawa ho natin yun, sabi, hindi ho tayo mahihirapan. Wala nang pag-aalala. Sabi, meron kang payapang puso't isipan. Sabi nga ho maraming nangyayari sa mundo ngayon. Sabi, yung September 21 dun sa Luneta, pero sabi, hindi natin kailangan mangamba. Sabi, yung nagbabadyang mga digmaan sa iba't ibang mga bansa. Amen? Sabi nga ho, may bagyo pa nga daw ho. Pero sabi, pag ikaw ay Kristiyano na at kilala mo ang Diyos, sabi, ano man yung kaguluhan or kaganapan sa iyong paligid, hindi ka mangangamba or matatakot. Amen? Sabi, ang dapat nating gawin ay mamagitan. Amen? Doon sa mga tao na sabi, hindi alam ang katotohanan. Now, church, bakit ho nagkakaroon ng mga ganun? Sabi nga ho, simpatya sa bawat isa. Amen? Lahat naman ho yata nagagalit kapag, di ba? Sabi, nalamangan. Dahil masama or mali yung ating government, sabi nga, sumisiklab yung damdamin ng bawat isa. Sabi, nawawalan ng self-control. Sabi, kaya nakakagawa ng mali or masama. Ano pong dahilan? Bakit ganon? Hindi nila mapigilan. Amen? Sabi nga, kahit nagbabasa ka lang ng comment, andun yung nabibwisit ka pa eh. Nagbabasa ka na lang nun ha. Pero sabi nga, yun po ay kakulangan sa kaalaman patungkol sa salita ng Diyos. Sabi ho, ang buhay ng isang tao ay salamin ang Biblia. Kung paano natin gamitin ng maayos ang ating buhay dito sa mundo, sabi, hindi natin mahahanap yun sa kahit anong libro. Or hindi natin yun matututunan sa kahit kaninong mga ngaral. Liban sa salita ho ng Diyos, sa Biblia. Amen? Kapag tayo ho ay palaging nagbabasa ng Biblia or salita ng Diyos, sabi ho, yung mga ganong kaisipan, sabi, naiiwasan ho natin. Nalalaman natin na, Lord, mali ho pala yung ganon. So, nagkakaroon ho kagad ng pagpipigil. Imbis na makasama ka, sabi nga, napipigilan ka. Hindi ka na nakikisali. Hindi ka na nakikisama. Yun ho yung bunga ng merong kang Diyos sa iyong buhay. Sabi, maayos ang buhay mo, payapa. Sabi, lahat ng mabubuting bunga nasa sa iyo kung ang Diyos ay nasa sa iyong buhay din. At ang kanyang salita ay yung pinapamuhay. Amen? Now church, kaya ho, ganun na lamang po yung pangangaral ho dito sa church na ito na kung gaano ho kahalaga ang salita ng Diyos. Amen? Kasi ho dun ho nakasalalay ho yung buo nating pagkatao. Kung paano ho tayo kikilos, gagalaw. Amen? Kung paano ho tayo makikisalamuha dito sa daigdig na ito na sabi, punong-puno ng kasamaan. Sabi, paglabas mo pa lang ng church, pwede ka nang magkasala. Even nandito ka pa lang sa church, pwede ka nang magkasala. Amen? Para sabi, yung kahinaan na ho yun, natural na ho yun sa atin bilang isang tao. Sabi, tayo ho ay mahina na ho talaga. Pero sabi, nagagawa ho natin yung lampasan or nagagawa ho natin yung mapigilan yung kahinaan or matalo yung kahinaan kapag tayo ho ay nagpapasakop sa Diyos. Amen? Puso't isipan na sabi sakop ng Diyos. Sabi, ano man yung kahinaan na yun, sabi, kayang-kaya mo siyang mapagtagumpayan. Kaya sabi, church, napakahalaga ho nung salita ng Diyos or ng Word of God. Sabi nga ho hindi lang sa pagkain, kundi sa bawat salitang nanggagaling sa Diyos, tayo nabubuhay. Napakalahi ho ng part ng salita ng Diyos ho sa atin bilang individual ho, bilang mananampalataya. Yung tanong ng iba, yung question minsan ng iba, sabi, natitisod daw ho sila kasi pag pumupunta ho sila sa church, sabi, nakikita nila yung mga kapatiran na sabi, bakit ganun siya? Amen? Sabi, nagsisimba naman yan palagi. Nagba-Bible study naman yan palagi. Nagpipray daw siya palagi. Pero bakit ganun siya? Sabi, nagkukos ho ng pagkakatisod ng bawat isa ho sa atin. Nasabi, kung nagbabasa ho tayo ng Biblia, sabi ho, itong church ho is hindi para sa mga magagaling. Amen? Hindi para sa mga walang sakit, kundi para sa may mga sakit. So, mauunawaan ho natin na sabi lahat ho tayo dito ay kailangan ng Diyos.
Wala ho kahit isa sa atin dito ang perpekto. Amen? Totoo po ba, church? Sabi, lahat po tayo dito kailangan ng Diyos. Now, kung magbabasa ho tayo ng Biblia, makikita ho natin na itinuturo ng salita ng Diyos kung kanino lang ho dapat tayo tumingin. Amen? Wala nang iba ho kundi sa ating Panginoong Hesus. Kasi ho, kung titingin ho tayo sa ating mga kapatiran, sabi ho, madidisappoint lang ho talaga tayo. Kasi ho, sabi nga, tao lang ho tayo. Amen? Ang bawat isa ho sa atin ay tao lang, mahina, nagkakasala, nagkukulang. Na kung titignan natin yung kapatiran at dedepende tayo sa kapatiran, sabi nga madali ho tayong babagsak. Ano sinasabi ng Biblia o ng salita ng Diyos? Sabi, huwag kang dumepende sa iyong sariling kakayanan, kundi idepende mo ang iyong sarili sa iyong Panginoong Diyos. Sabi, ang pundasyon ho natin ay si Kristo. Para nang sa ganon, sabi, dumaan man yung malalakas na alon, hampasin ka man ng malalakas na hangin, sabi, hindi ka tutumba. Hindi ka mabubuwal. Kasi ho, ang pundasyon mo ay si Kristo. Na church, ito ho is paalala lang ho bilang, sabi nga ho, bilang kapatiran sa pananampalataya. Bilang mga minamahal na kapatid sa pananampalataya. Gusto ho natin, alam ko po naman yun na gusto ho natin na lahat tayo ay makasunod. Amen? Totoo po yun. Sabi nga ho, andun yung heart natin, yung desire natin na makasunod tayo. Pero sabi may kulang Kaya sabi hindi ho tayo maka-abante totally or makalakad forward. Sabi ho ng Biblia, kapag naririnig ninyo ang salita ng Diyos, huwag ninyong patigasin ang inyong mga puso. Amen? Ang salita ho ng Diyos ang nagbabago sa ating mga buhay. Sabi, ang salita ng Diyos tumitimo or bumabaon sa mga pusong malambot or mapagpakumbaba. Ngayon ho na naririnig ho natin ang tinig ng Diyos, ang kanyang salita, sabi ho, huwag natin patigasin ang ating mga puso, mga kapatid. Bagkus palambutin na ho natin ito, mga kapatid, upang tayo matulungan ng ating Panginoong Hesus. Nang sa ganoon, yung ating mga minimithi sa ating mga buhay, yes, sabi, marami tayong mga needs, pangangailangan, pero sabi nga ho, yung promise ng Lord, tapat ang Diyos, mga kapatid. Fair ang Diyos. Patas ang Diyos, mga kapatid. Sabi ng Panginoon, kung uunahin mo siya, ano man ang iyong pangangailangan sa iyong buhay, sabi, kayang-kaya niyang ibigay ng walang kahirap-hirap, ng walang pagmamaramot. Kung uunahin mo ang Panginoon. Amen? Yes. Sabi, andyan ho yung kailangan ho nating magtrabaho para sa ating pamilya. Sabi, pag hindi ka nagtrabaho, ano na lang kakainin ng pamilya mo? Yun ho yung sabi ng mundo. Pag hindi mo to ginawa, paano ka? Amen? Pag hindi ka nag-aral, paano ka makakatapos? Sabi nga ho, nandito ho tayo sa mundo na sabi, ang kaaway ang may control. Pero sabi nga ho, katulad ho ng pamumuhay ni Daniel. Amen? Nasabi kahit naroon ho siya sa lugar na kung saan napapaligiran ho siya ng hindi mabubuting tao or hindi mabubuting gawa, sabi, nanatili ho siyang tapat sa Diyos. Amen? Sabi ho, dapat ho maging ganun din ho tayo sa ating Panginoon. Manatili ho tayong tapat. Pangako ho ng Diyos, church. Hindi niya tayo pababayaan. Why not? Ibigay natin yung buong pagtitiwala natin sa Kanya. At hayaan natin na siya yung kumilos, gumalaw sa ating mga buhay. Sabi nga, hindi ho yung will natin, kundi yung will ni Lord. Amen? Sabi, tayo po bilang tao, may mga plano ho tayo sa buhay. Nasabi nga natin, ang pagkakaalam natin, yun na yung pinakamagandang plano para sa atin. Yung naiisip natin. Pero sabi ho, yung plano ng Diyos para sa ating buhay ay masigit pa sa mga plano ho natin kaysa sa buhay natin. Sabi, ang salita ng Diyos ay maaasahan. Pero ang salita ng tao ay hindi mo pwedeng asahan. Amen? Pinapakita lang ho ng Diyos, mga kapatid, sa atin ngayon na kung kanino ho tayo dapat magtiwala. Kung kanino dapat natin ilaan ang ating mga buhay. I know ho, marami ho tayong pinagdadaanan. Sabi ho, may kanya-kanya ho tayong battles sa ating mga buhay. Araw-araw ho yun, pinaglalabanan ho natin. Pero sabi nga ho ng Biblia, kung kailan yung araw na ikaw ay mahina, yun din yung araw na ikaw ay pinakamalakas. Kung ikaw ay lalapit sa Diyos. Amen? Kasi ho, kung patungkol lang di sa kahinaan, sa kahirapan, sabi, natural na ho yun sa ating buhay. Kaya nga sabi, kailangan ho natin ng Diyos. Pero sabi, yung kahinaan na yun, sabi, pwede yun maging lakas natin. Amen? Kung tayo ay lalapit at magpapakumbaba sa Diyos. Amen? Kaya nga ho, this time church, sabi nga ho, sabi ng ilan, madalas nating naririnig sa pag-i-encourage, sa pagbibigay ng advice. Sabi, in God's perfect time, brother, sister, sabi, darating din kung ano yung hinihiling mo. In God's perfect time, brother, sister,
makakalakad ka rin ng maayos sa harapan ng Diyos. Napapansin niyo ho yung church, palagi ho natin naririnig, palagi nating ibinibigay bilang encouragement sa bawat isa sa atin yung sa tamang panahon or sa tamang oras or in God's perfect time. Amen? Pero sabi, naunawaan ho ba natin kung ano ho yung perfect time na ibinibigay sa atin ng Panginoon? Sabi ho, ang buhay natin dito sa daigdig, sabi po, walang may alam. Totoo po? Hindi natin alam kung bukas, buhay pa tayo. Tama po? Hindi natin alam kung mamaya, okay pa tayo. Yes po? Sabi ho, walang nakakaalam kung ano ang kahihinatnan ng ating pong buhay. Pero merong isa na sabi nga, may akda ng ating pong mga buhay. Nakakaalam ng oras, panahon sa ating mga buhay, which is ang ating Panginoon. Amen? Si Lord lang, mga kapatid, ang nag-iisa na sabi nakakaalam kung ano yung buhay natin dito sa daigdig. Kung bukas ba ay buhay pa tayo? Amen? Kung sa makalawa ba ay magagawa pa natin kung ano yung mga ginagawa natin? Amen? Tayo ho, hindi ho natin hawak yung oras natin, yung buhay natin. Kaya dapat ho, sabi maunawaan natin na kung gaano kahalaga yung oras na ipinagkakaloob ng Diyos sa ating mga buhay. Ano yung sabi ni Pastora kanina? Kada umaga, may bagong pag-asa. Amen? Yung bawat umaga na ipinagkakaloob po sa atin ng ating Panginoon, hello, church, yung bawat araw na tayo po ay nagigising. Amen? Sabi ho, yun po ay pag-asa. Yun po ay pagkakataon or chance na ibinibigay ng Diyos sa ating buhay. Para saan, mga kapatid? Sabi, para gawin or para makabalik tayong muli sa Kanya. Nabanggit natin kanina, sabi po, hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon na magising sa isang umaga. Totoo po, church? Pero tayo po, ngayon na naririto, mga kapatid, sabi, mapalad po tayo dahil isa ho tayo sa binigyan ng pagkakataon ng Diyos na madagdagan pa yung oras, panahon natin dito sa mundo. Pero sabi, hindi ka binigyan ng Panginoon ng bagong buhay or ng pagkakataon sa umagang ito para gawin lang kung ano yung gusto mo. Amen? Para sundin lang kung ano yung nais ng iyong puso. Sabi, binigyan ka ng Panginoon ng bagong umaga, ng bagong buhay sa araw na ito dahil may gusto siyang ipagawa sa iyo. Dahil may purpose ang ating mga buhay, mga kapatid. Ano ho daw yung purpose ng ating pong mga buhay, mga kapatid? Dito sa daigdig na ito? Sabi po, magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman. Ano pa? Sabi, ang sumunod or makasunod sa ating nag-iisang Panginoong Jesucristo Jesus. Amen? Yun po yung purpose, mga kapatid, kung bakit binibigyan pa tayo ng pagkakataon ng Diyos araw-araw. Sabi ho noong nakaraan, kung naririto ho kayo nung Friday ho yata yon, Bible study. Sabi, bakit daw yung mga masasamang damo, matagal ng buhay? Samantalang yung mga mabubuti naman, sabi, bakit mabilis mamatay or mawala? Sabi, bakit kaya, church? Sabi, pag masamang damo daw, matagal mamatay. Kung babasahin nyo yung Biblia, kapag tayo ho ay masama or sukdulan na ho yung ating kasamaan, sabi ho, kahit ngayong oras ding ito, kaya tayong bawian ng Diyos ng buhay. Amen? Pero sabi nga, mabuti ang Diyos sa ating mga buhay. Yun po yung magandang balita ho, mga kapatid. Laging mabuti ang Diyos sa ating mga buhay. Kaya sabi, kahit tayo ay makasalanan, kahit tayo ay palaging nagkukulang, amen? Sabi, palaging nagbibigay ng tsansa ang Panginoon. Kaya ho, nagising ho tayo sa umagang ito kasi ho, hindi dahil malakas pa yung pangangatawan natin, hindi dahil malusog tayo, hindi dahil sa sarili natin, kundi dahil sa ating Panginoon po. Inalaw ni Lord na tayo ay magising sa umagang ito para tayo ay magbago, para tayo ay muling makabalik sa Kanya. Sabi ho ng Biblia, binibigyan ng pagkakataon ng Diyos ang mga tao. Sabi, matagal na panahon na nating naririnig na sabi, parating na ang Panginoon. Pabalik na ang Panginoon. Sabi, hanggang sa nagkandamatay na nga lang ho yung iba, sabi, hindi pa rin bumabalik ang Diyos. Pero sabi nga ho mabuti ang Diyos sa ating buhay. Ayaw ng Panginoon na tayo ay mapahamak. Kaya nga, until now, sabi, binibigyan tayo ng oras panahon ng ating Diyos na sabi magbago, isuko ang lahat sa ating mga buhay. Amen? Ganun po kabuti ang Panginoon sa ating buhay. Nasabi kahit tayo'y kulang, kahit tayo'y palagi nagkakasala, still, sabi mahal pa rin kayo ng Diyos. Sabi nga kasabihan ho ng mga magulang,
Kahit anong kasalanan ng iyong anak, men? Sabi kahit anong gawin niyang kasalanan sa'yo, balibalik ta rin mo man ng mundo, anak mo pa rin yan. Mahal mo pa rin yan. Amen? Ganun ho rin ang ating Diyos. Sabi nga ho kung meron tayong ganung thinking, na sabi kahit anong gawin sa atin ng anak natin or ng ating mga mahal sa buhay, sabi mahal pa rin natin sila. Kung tayo ho ay may ganung pag-iisip, what more pa si Lord? Sabi nga ho tayo ho ay kinreate sa wangis ng Diyos. Kumbaga tayo po ay carbon copy lang ho ng ating Panginoon. Kung tayo ho nararamdaman natin yon, naiisip natin yon, higit ang Panginoon dahil siya po yung original Church, sa Kanya po nagmula yon. Kung ano ho yung mga nararamdaman natin, nararanasan natin. Amen? Sabi lahat ng yon, sabi, dahil ho, kinreate ho tayo sa wangis ng ating Panginoon. Ganon din ho ang Panginoon sa atin mga kapatid. Nasabi nga, dumating pa sa point, nasabi, tinalikuran ng Diyos ang Kanyang mga nilikha. Amen? Ang mga tao, dahil sa kasalanan. Pero sabi nga, mahal pa rin tayo ng Diyos, mga kapatid. Nabasa niyo ho ba sa Bible yung sabi? Sa Hosea, sabi ho, kahit yung asawa mo ay nangalunya, pakasalan mo pa rin siya. Nakita niyo ho kung gaano yun? Kung sa tao ho kaya ho kaya natin yun? Nakita ho natin na nagtaksil yung mahal natin sa buhay. Sabi ng Lord, pakasalan mo pa rin yan. Kaya mo kaya? Amen? Si Lord, ganun ho, kaya ho ng Panginoon. Sabi ho, kahit yung kanyang nasyon or yung kanyang mga nilikha ay sumama sa kung kani-kaninong mga bansa or yung mga sumakop sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Sabi, but still, yung pagmamahal ng Panginoon sa kanilang mga buhay, amen, ay nanatili. Pero sabi, hindi ho dahil mahal tayo ng Panginoon, patuloy na lang ho tayo gagawa ng kamalian. Amen? Hindi ho natin pwedeng gawing lisensya yun ng ating buhay. Mabait naman si Lord Okay lang kahit hindi mo na ngayon, sa susunod na lang. Amen? Sabi, hindi ho natin yun pwedeng gawing dahilan na mabuti at mapagmahal ng Diyos. Sabi ho rin ng Biblia, may hangganan ho ang awat habag ng Diyos sa mga tao. Yun po ay sabi kapag ka nakita niya sa ating mga puso na sabi, hindi na magbabago or yung mga ating mga puso ay talagang pinatigas natin. Sabi, doon pa lang ho, sabi, kaya na ho tayong iwanan ng Panginoon. Sabi nga ho sa Bible, dahil sa katigasan ng kanilang mga ulo, hinayaan na lang sila ng Diyos na gawin kung ano yung gusto nilang gawin. And ano ho yung naging bunga nung hinayaan sila ng Diyos? Yun po ay nagbunga ng kapahamakan, ng kamatayan. Amen? So church, yes, may kanya-kanya hong oras at panahon tayo dito sa mundo. Pero sabi ho, kailangan nating maunawaan, malaman na mahalaga yung oras, yung bawat pagkakataon na binibigay sa atin ng Diyos. Sabi ho sa Psalms, Panginoon, turuan mo kaming bilangin ang araw sa aming mga buhay nang kami ay matuto, mamuhay ng may karunungan. Ipinapakita ho ng Diyos, sinasabi ho ng Diyos na ang buhay natin dito sa mundo ay panandalian lamang. Sabi nga, hindi natin hawak ang ating buhay. Pwedeng bukas, makalawa, or sa susunod na linggo, pwedeng mag-end or matapos ho ang ating buhay. Kaya sabi, hanggat binibigyan pa tayo ng pagkakataon ng Diyos, binibigyan pa tayo ng oras para magsisi, para talikuran ng kasalanan, at para sumunod sa kanyang kalooban, gawin na ho natin mga kapatid. Sabi ho, church ng Bible, hindi mo na kailangang ipagpabukas ngayon mismo. Ngayon ang oras para gawin ang tama at mabuti. Para isuko ang lahat sa Panginoon. Hindi mo na kailangang humingi ng sign. Kadalasan ho, ganun Lord, bigyan mo ng sign. Para tuluyan na ako sumunod. Minsan nakarinig ho tayo na, Lord, pag pinagaling mo ko, tatayo ako sa maraming tao, isisigaw ko ang iyong pangalan, ang iyong kabutihan, ipapahayag ko. Church, kailangan pa ho ba na dumating pa sa ganung point? Na sabi, kailangan may mangyari munang maganda sa atin bago tayo sumunod sa Diyos? Bago natin sundin kung ano yung kalooban niya? Sabi ho, maling kaisipan. Sabi ho ng Biblia, ngayon mismo, ano man yung kalagayan mo, isuko mo sa Panginoon. Magpasakop ka sa Diyos. Kasi ho, ayaw ho ng Panginoon na mali ang ating mga puso. Ayaw po ng Diyos na tayo po ay naglilingkod sa Kanya o lumalapit sa Kanya dahil may motibo ang ating mga puso. Bakit? Dahil gusto nating gumaling, kaya tayo maglilingkod? Dahil gusto natin maging sagana ang ating buhay, kaya tayo lalapit sa Kanya? Sabi ho, hindi ho yun yung disenyo sa atin ng ating Panginoon. Sabi, idinisenyo tayo ng Diyos para sumunod sa Kanya nang walang hinihinging kapalit or walang hinihintay na manggagaling sa Kanya. Bakit ho, church? Kasi ho,
Pangako na ho ng Diyos yun na kapag tayo ho ay sumunod sa Kanya, kahit hindi mo na hingiin, automatic ibibigay niya. Amen? Kaya church, sana humaunawaan natin yung oras na ipinagkakaloob pa ng Diyos sa ating mga buhay. Madalas nating naririnig yun na sabi, Kuya, in God's perfect time. Amen? Totoo naman, may God's perfect time naman talaga eh. May inilaan na oras ang Panginoon sa bawat buhay natin. Basahin ho natin sa Biblia. Punta po tayo sa mga ngaral ho. Ito ho kasi yung madalas ginagamit ho ng karamihan eh. Na, sabi, may kanya-kanya namang oras, kuya. Yes po, may kanya-kanyang oras. Pero sabi, naunawaan po ba natin kung ano yung sinasabi ng Panginoon dito? Amen? Sabi ho sa mga ngaral, 3, mga ngaral 3, verse 1. Umpisa natin sa 1. Mga ngaral 3, verse 1. Kasi ito church, madalas mo nating marinig to eh. Madalas natin to, sabi, binibigay bilang encouragement sa bawat isa. Nasabi, may kanya-kanyang oras. Amen? Ecclesiastes. Verse 3. Ay, chapter 3, verse 1. Yan, basahin po natin at unawain po natin mga kapatid. Sabi po sa verse 1, may oras na nakatakda para sa lahat ng gawain dito sa mundo. Amen? May oras ng pagsilang at may oras ng kamatayan. May oras ng pagtatanim at may oras ng pag-aani. Amen? Verse 3. May oras ng pagpatay, may oras ng pagpapagaling. May oras ng pagsira, may oras ng pagtatayo. Verse 4. May oras ng pagluha at may oras ng pagtawa. Amen? May oras ng pagkakalat ng bato at may oras ng pagtitipon nito. May oras ng pagsasama-sama at may oras ng paghihiwa-hiwalay. May oras ng paghahanap at may oras ng paghinto ng paghahanap. May oras ng pagtatago at may oras ng pagtatapon. Verse 7, may oras ng pagpunit at may oras ng pagtatahi. May oras ng pagtahimik at may oras ng pagsasalita. May oras ng pagmamahal at may oras ng pagkagalit. May oras ng digmaan at may oras ng kapayapaan. Kung ang mga oras na ito, sa verse 9, kung ang mga oras na ito ay itinakda ng Diyos, ano ngayon ang kabuluhan ng pagsisikap ng tao? Nakita ko ang mga gawaing itinakda ng Diyos para sa tao. Verse 11, at lahat ng ito ay itinadhana ng Diyos na mangyari sa takdang panahon. Binigyan niya tayo ng pagnanais na malaman ang hinaharap pero hindi talaga natin maunawaan ang mga ginagawa niya mula noong simula hanggang wakas. Ano daw ho sabi? Sabi ho, lahat po ng bagay sa mundo ay may itinalagang oras ang Panginoon. Kaya lang, sabi ho, dahil nga ho, hindi ho tayo nagbabasa ng Biblia or hindi natin inuunawa yung salita ng Diyos. Sabi ho, mali ho yung naging interpretasyon natin patungkol ho sa kanyang salita. Ang sabi ho dito sa mga ngaral, may inilaan na oras ang Diyos sa bawat bagay dito sa mundo. Sino daw po ang naglaan ng oras? Ang Diyos. Kaya lang ho, dito ho nagiging mali ho eh. Pagdating ho sa ating mga tao or mga mananampalataya. Madalas, ang pagkaunawa ho natin sa tamang oras or in God's perfect time, sabi nga ho, yung mga pangsariling nais, yung mga pangsariling bagay na sabi gusto nating makuha. Ano ho yung mga halimbawa? Halimbawa na lang ho sa pagtatrabaho. Madalas ho natin marinig. Pag binibigyan nating encouragement, yung isang kapatiran or yung isang tao sabi, brother, sister, huwag kang malungkot na wala kang mahanap na trabaho sa ngayon. Sabi, darating yung time, sabi, in God's perfect time, ipagkakaloob yan sa iyo ng Diyos. Amen? Or sa pag-ibig, brother, sister, huwag mong madaliin ang iyong sarili. Sabi, kung siya talaga ay para sa iyo, sabi, ibibigay siya sa iyo ng Panginoon sa tamang oras. Amen? Brother, sister, huwag kayong mag-alala sa inyong buhay. Huwag mong isipin kung ano yung kakainin mo or kung ano yung magiging estado ng iyong buhay. Sabi, in God's perfect time, pagpapalain ka ng Diyos. Amen? So sa madaling salita, sabi ho, yung paggamit natin sa oras, na sabi nga ho, perfect time.
in God's perfect time, sabi ho, hindi ho natin ito nauunawaan. Nasabi, ina-associate natin sa ating mga sarili, sa kung ano yung mga gusto nating maging sa ating buhay. Pero sabi, ang tamang oras at panahon, katotohanan ng Biblia, sabi po ay, kung ito ay nakalinya, mga kapatid, sa kung ano ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Example ho ng God's perfect time sa Bible, marami ho eh. Sa buhay po ni Father Abraham, gusto niya na magkaanak, totoo po. Pero sabi, hindi agad binigay sa kanya. Sabi ho, lumipas ang maraming taon, ngunit, sabi nga ho, in God's perfect time, sa tamang oras, tamang timing ng Diyos, sabi, tsaka niya ipinagkaloob na siya ay magkaroon ng anak. Sa buhay po ni Lazaro, naalala niyo ho yung kaibigan ni Jesus? Sabi po nung story na yon, alam na ni Jesus na may sakit yung kaibigan niya. At alam ni Jesus na mamamatay yung kaibigan niya. Pero sabi, hindi niya agad pinuntahan. Amen? Hindi niya agad pinuntahan. Kasi sabi, hindi pa yun yung tamang oras. May tamang oras para puntahan. Sabi, para ipakita yung kapangyarihan ng Diyos. Amen? Namatay na si Lazaro. Tsaka pa lang pumunta si Jesus. At tsaka niya binuhay. Sabi, yun ho yung mga example sa Biblia na sabi, in God's perfect time. Nasa timing ang Diyos. Sabi, ang Diyos hindi pwedeng malate or hindi rin pwedeng maging advance. Sabi, palagi ho siyang sakto. Kaya lang ho, sa atin po bilang mga tao, amen? Sabi nga ho, ina-associate natin yung ating sarili. Sabi, in God's perfect time. Minsan, yun po yung parang nagiging dahilan na lang ho natin na kung bakit hindi ho tayo makasunod kaagad or kung bakit hindi ho tayo makalakad totally or makapag-surrender ng ating buhay sa Panginoon. Kasi ayaw ho natin bitawan yung marurumi parte sa ating buhay. Minsan nagiging dahilan ho natin yun, nagiging palusot ho natin yun. Kuya, in God's perfect time, alam ko na sa tamang panahon ay makakasunod ako sa Diyos. Magagawa ko kung ano yung kalooban niya. Minsan ho, nagiging dahilan na lang ho yun or palusot na lang ho natin na hindi ho kasi tayo makalakad or makasunod sa Diyos. Sabi, kuya, nasa proseso ho tayo Yes, sabi, hindi ho natin inaalis na tayo po ay pinoproseso ng Diyos. Pero, sabi ho, pag tayo ay pinoproseso ng Diyos, sabi, may nakikita hong pagbabago sa ating buhay. Amen? Sabi ho, pag pinaprocess tayo ng Diyos, nakikita sa ating kilos at galaw kung talaga bang nagnanais tayong makasunod sa Kanya. Alam niyo yun, bigyan ko kayo ng isang example. Sa mga atleta ho, yung mga mananakbo, ito ho, parang ganito ho tayo bilang mananampalataya. Sa mga mananakbo, halimbawa, tatakbo tayo ng mga 10 kilometers. Sabi, pag bago pa lang tayo, hindi ho natin kayang takbuhin ng tuloy-tuloy yung 10 kilometers. Hindi ho natin siyang kayang tapusin on the spot na tayo yung nagsimula pa lang. Pero, sabi, kapag ikaw ay nag-uumpisa pa lang, amen, yung sinasabi nating pinaprocess. Sabi, ano ho yung ginagawa ng mga mananakbo? Sabi, nagtitraining. Sabi, hindi mo mauumpisahin yan kung hindi mo tatakbuhin. Amen? Kumbaga, kailangan mong kumilos. Mga kapatid, kailangan nating kumilos. Sa mananakbo, sabi, hindi natin masisimulan yung takbuhin kung hindi natin tatakbuhin. Now, kapag tinakbo na natin siya, sabi, doon na makikita. Sabi nga, yung sinasabing nasa proseso. Marahil titigil tayo sa bandang gitna kasi tayo ho ay pagod na. Kasi ho, wala tayong stamina. Amen? Dahil kulang tayo sa practice. Titigil tayo sa gitna. Natural ho yun. Pero sabi nga, bawat lumilipas na araw, kung ikaw ay palaging nagtitraining, sinasapuso na gusto mo talagang tapusin yung takbuhin iyon, sabi, day by day, may pagbabago. Kung nung first day, hanggang gitna ka lang, in the second day or third day, sabi, may pagbabago. Malalampasan mo na uli yun. Amen? Hanggang sa sabi, tuloy-tuloy ang iyong pagpapractice or pagtitraining. Hanggang sa hindi mo na lang makikita or hindi mo na lang mamamalayan, sabi, na kaya mo lang tapusin yung 10 kilometers na takbuhin. Hindi lang yun, sabi, kaya mo pang bumalik. Balikan na. So yun po yung sinasabing nasa proseso, mga kapatid. Ang isang mananampalatayang pinoproseso ng Diyos. Sabi nga kahit hindi mo pa kayang gawin, pero dahil nagtitiwala ka sa Diyos, gagawin mo. Amen? Basta magawa mo kung ano yung kaya mo, sapat na ho yun. Goods na po yun sa Panginoon. Dahil hindi naman hinihingi ng Panginoon na, di ba?
magawa kagad natin. Sabi nga, pinoproseso ho tayo. Pero sabi, dapat nakikita sa ating buhay. Dapat may pagkilos, may paggalaw sa ating buhay. Sabi, day by day, nagbabago ho ang ating buhay. Amen? Wala hong nagumpisa sa malakas or sa magaling, lahat po nagumpisa sa mahina. Pero sabi nga, ang totoong pinoproseso ng Diyos, nakikitaan ang pagbabago sa buhay. Lumalakad sa katuruan or sa kalooban ng Diyos. Yun po yung sinasabing pinoproseso ng Diyos. Kaya nga ho, sinasabi minsan ng iba, in God's perfect time, kuya. Diba? Makakalakad din ako or masusunod ko din yung kalooban ng Diyos. Hanggang kailan mo hihintayin yung God's perfect time na yun, mga kapatid? Kailan ba yung tamang oras panahon, mga kapatid? Para sundin ang kalooban ng Diyos. Kailan ba yung tamang oras, mga kapatid, para lumakad sa kanyang kalooban? Ano yung sabi natin kanina? Ngayon, na-miss mo. Hindi mo na kailangang maggantay pa, mga kapatid. Hindi mo kailangang humingi ng sign. Ano yun? Diba? Sabi church, lahat tayo nag-umpisa sa mahina. Pero kung may desire ka, sabi kahit mahina ka, kaya mong makalakad. Sa tulong ng Diyos. Yun ho yung sinasabing pinoproseso ho tayo ng Diyos. Napunta ho tayo sa 2 Corinthians. Basahin ho natin yung sabi, sulat ni Apostol Paul. Kaya punta ho tayo sa 2 Corinthians. 2 Corinthians. Wait lang. 2 Corinthians 6, verse 2. Okay, verse 1. Umpisa na lang natin sa verse 1. Basahin ho natin. Na isang mabilisan lang. 2 Corinthians 6. Maiksi lang naman ho ito. Sabi ho dito, sa verse 1, bilang mga katuwang sa gawain ng Diyos, nakikiusap kami sa inyo na huwag ninyong baliwalain ang biyaya ng Diyos na inyong natatanggap. Amen? Sabi ho, ano ho ba yung biyaya ng Diyos? Ito ho, biyaya ho ito ng Panginoon, mga kapatid. Yung marinig natin yung kanyang tinig. Ano sabi ni Apostol Paul? Huwag niyong baliwalain, mga kapatid. Kaya nga ho sabi natin kanina, sa tuwing maririnig natin ang tinig ng Diyos, huwag nating patitigasin ang ating mga puso para hindi po masayang, mga kapatid. Ito po ay biyaya ng Diyos sa ating pong mga buhay. Sabi sa verse 2, sapagkat sinabi ng Diyos, dininig kita sa tamang panahon at tinulungan kita sa araw ng kaligtasan. Amen? Kung makinig kayo, ngayon na ang tamang panahon, ngayon na ang araw ng kaligtasan. Church, hindi na ho natin kailangan maghintay pa ng panahon, tamang panahon kung kailan. Sabi, ito po yung tamang panahon. Sabi ni Pastora, bawat umaga ho ay tamang panahon or in God's perfect time para gumawa tayo ng mabuti para sumunod sa kanyang kalooban. Amen? Sabi, hindi natin kailangan na maghintay. Sabi, gaano pa katagal tayo maghihintay? Sabi nga church eto ho, hindi ho sa minamaliit ko ho ang bawat isa ho dito sa atin. Men? Kundi sabi nga ho open rebuke is better than secret love. Men? Sabi ko, ako po ito gustong ipahatid or ipahayag, sabihin sa inyo kasi mga mahal ko po kayo, mga kapatid. Mga minamahal na kapatid. Men? Nasabi, sa tagal ng panahon natin bilang isang mananampalataya, sabi, kailan pa tayo susunod? Amen? Kailan pa tayo magsisimulang kumilos, gumalaw? Kailan yun? Ano yung hinihintay natin? Sabi nga, darating na lang yung Panginoon, hindi pa rin natin nagagawa kung ano yung tama at mabuti. Church, hindi ho sa kayo po ay minamaliit. Bagkos sabi nga ho, ini-encourage, mga kapatid. Nasabi, sapat na ho yung panahon na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Now, this is the time para isuko ang lahat sa Panginoon. This is the time para lumakad sa kanyang kalooban. Amen? Wala na ho tayong hihintayin. Wala na ho tayong mga signs. Nasabi, kailangan pang makita. Ngayon na po yung tamang oras para isuko ang lahat sa Diyos. Para lumakad ng matuwid. Sabi po dito, hindi kami gumagawa ng kahit anong naikatitisod ng ibang tao para hindi mapintasan ang paglilingkod namin sa Diyos. Amen? Sabi sa verse 4, sa lahat ng aming ginagawa, sinisikap naming ipakita na kami ay totoong mga lingkod ng Diyos. Tinitiis namin anumang hirap, pasakit, at kagipitan. Ano daw yung tinitiis ni Apostol Paul? Amen? Sabi, lahat ng pasakit. Sabi, ginagawa, sinisikap naming ipakita na kami ay totoong mga lingkod ng Diyos. Sabi, dapat tayo rin, mga kapatid, church. Sabi, gawin natin lahat ng makakaya natin para ipakita natin na tayo po'y totoong lingkod ng Diyos. Sabi, hindi lang tayo sinabing Kristiyano sa salita, pero sabi, nakikita sa ating mga gawa. Amen?
Sabi po dito, nakaranas kami ng mga pambubugbog, pagkakakulong, at panggugulo ng mga tao. Nagsikap kami ng husto at kung minsan ay wala pang ang tulog at wala pa ring pagkain. Diba? Tayo ho, hindi pa ho natin nararanasang mabugbog. Antayin pa ho ba natin na mabugbog ho tayo? Dumating yung time. Diba? Hindi pa nga ho tayo nape-persecute. Pero sabi, makikita mong totoo, tunay na Kristiyano ka. Sabi kapag nararanasan mo kung ano yung nararanasan ng mga disipulo ng Diyos. Kung ano yung naranasan ni Kristo. Yun po yung pinakamatibay na pro na tayo po ay lumalakad sa katotohanan. Sabi ho, aayawan ka ng marami. Totoo po? Sabi ho yun ng ating Panginoon. Aayawan ka ng marami kapag ikaw ay lumalakad sa katotohanan ng salita ng Diyos. Yun po yung pinakamatibay na katotohanan, mga kapatid, na tayo ho ay lumalakad sa kalooban mismo ng Diyos. Pero kung tayo ho ay, alam niyo ho yun, okay lang ho tayo, di ba? Sabi ho, mag-isip-isip ho tayo mga kapatid kung ano ho yung ginagawa natin sa ating buhay. Tama ho ba yung kilos, galaw natin? Or may kinikilos ba tayo? Or wala? Sabi ho dito sa verse 6, pinatunayan namin sa lahat na kami ay mga tunay na lingkod ng Diyos sa pamamagitan ng aming malinis na pamumuhay. Kaalaman, pagtitiyaga, kagandahang loob sa pamamagitan ng patnubay ng banal na espiritu sa amin sa tapat na pag-ibig. Amen? Sabi, ano daw ho yung makikita sa isang taong naglilingkod ho sa Diyos? Sabi, malinis na pamumuhay. Pagtitiyaga, kaalaman, kagandahang loob. Sabi, yun ho ay, sabi nga ho dahil nagpapakumbaba tayo sa Panginoon, nakakakilos na maayos yung banal na Espiritu Santo sa ating buhay. At tayo po ay namumunga. Amen? Sabi ho dito sa verse 7, at pananalita at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, ang matuwid naming pamumuhay ang aming sandata na panlaban at pananggalang sa kaaway. So ano daw ho yung pwede nating may panglaban? Maging sandata? Sabi ho yung maging yung buhay natin na sabi na ayon sa kalooban ng Diyos. Sabi kapag ikaw ay sa Diyos, sabi walang pwedeng kumalaban sa iyo. Walang pwedeng pumigil sa iyo. Amen? Yun po yung katotohanan, mga kapatid. Sabi sa verse 8, bilang mga lingkod ng Diyos, naranasan naming parangalan at siraan ng kapwa, purihin ng iba at laitin ng iba. Pawang katotohanan ng aming mga sinasabi, ngunit itinuturing kaming mga sinungaling. Nakita niyo ho, church? Yung sinasabi ho natin na kapag tayo ay totoong naglilingkod sa Panginoon at lumalakad sa kanyang kalooban, sabi ho, aayawan ho tayo ng marami. Amen? Aayawan ho tayo ng mga tao na wala pa sa Diyos. Kasi ho sabi, hindi ho pwedeng magsamang wala sa Diyos at nasa Diyos. Palagi hong may conflict yun. Amen? Pero magtaka ho kayo mga kapatid kung kayo ho or yung mga ngaral ho, nasabi nga ho tanggap pa rin ng mga taong makamundo. Ibig sabihin lang ho nun, hindi niya sinasabi or hindi niya pinapangaral ang katotohanan ng salita ng Diyos. Amen? Sabi ho dito, sa verse 9, kami ay tanyag, ngunit hindi nakikilala. Hindi kinikilala. Lagi kaming nasa bingit ng kamatayan. Ngunit buhay pa rin hanggang ngayon. Dinidisiplina kami ng Diyos pero hindi pinapatay. Verse 10, may mga nagpapalungkot sa amin. Ngunit lagi pa rin kaming masaya. Amen? Mahirap lang kami. Ngunit marami kaming pinayayaman. Kung tungkol sa mga bagay dito sa mundo, wala kaming masasabing amin. Ngunit ang totoo, kami ang nagmamay-ari sa lahat ng bagay. Naalala niyo yung sabi ni Pastora ko kanina? Hindi ho natin kailangan maging mayaman. Church, sabi okay lang kahit tayo yung magmukhang wala. Pero ang katotohanan po, sabi hindi ho natin maitatanggi. Tayo po yung pinakamayaman, pinakamaswerteng tao sa mundo kung tayo po ay namumuhay sa kalooban ng Diyos. Amen? Sabi ho dito, mga taga-Korinto, naging tapat kami sa aming pananalita sa inyo dahil mahal na mahal namin kayo. Hindi kami nagkulang sa pagmamahal sa inyo, kayo ang nagkulang sa pagmamahal sa amin. Nakikiusap ako sa inyo tulad ng isang ama sa kanyang mga anak. Mahalin ninyo ako tulad ng pagmamahal ko sa inyo. Ito ho, sulat ho ito ni Apostol Paul dun sa pinuntahan niya sa Korinto. Nasabi nga ibinigay niya yung katotohanan, ipinangaral niya yung totoong salita ng Diyos.
Pero sabi, may mga dumating na sabi nga, sinisiraan sila or nagpapanggap na sila'y sa Diyos at nangangaral ng hindi katotohanan. Sabi yung mga tao na yun na pinangaralan ni Apostol Paul, sabi, imbis na ipagtanggol nila, yung nagturo sa kanila ng katotohanan, sabi, mas naniwala ho sila doon sa mga tao na dumating para sirain sila. Kumbaga parang walang pagkaunawa, mga kapatid eh. Narinig nyo na yung katotohanan? Sabi, bakit kailangan nyo pang sumama sa iba? Bakit kailangan nyo pang makinig sa iba? Sabi, yung ipinapangaral ho sa atin sa panambahang ito ay katotohanan na salita ng Diyos. Sabi, hindi ho nangangaral ang mga mangangaral dito para ho sa kanilang mga sarili. Sabi nga ho ni Pastora nung nakaraan eh, walang nagpapabayad ho dito eh. Walang nangihingi. Samantalang ho, kung titignan nyo ho yung ating mundo ngayon, pag pumasok ka ho sa iba't ibang mga church, sabi, bilang lang sa daliri ho yung sabi nga ho, hindi nagpapabayad ng mga mangangaral. Pero halos lahat ho, sabi, may, anong tawag doon? May hindi bayad eh. Hindi sahod. Pinaganda nila yung tawag eh. May allowance. Allowance na lang para hindi halata. Men? Pero sabi nga, hindi ho yun yung katotohanan eh. Sabi, gawin mo ng tapat nang walang hinihinging kapalit. Wala hong, kung makikita niyo ho dito sa panambahan nito, sabi, wala hong nanghihingi. Sabi, bagkos, sabi nga ho eh, yung mga mangangaral pa yung nagbibigay eh. Kaya sabi, mapalad ho tayo mga kapatid. Now, isa ho yung sign. Nasabi nga, kung naghahanap tayo ng sign, isa ho yung sign. Nasabi ho, nasa tamang panambahan ho tayo. Nasabi, katotohanan ng salita ng Diyos ang ipinapangaral. Amen? So sabi ho dito sa verse 14, huwag kayong makiisa sa mga hindi mananampalataya, sapagkat hindi maaaring magkaisa ang kabutihan at kasamaan. Gaya ng liwanag at dilim, hindi rin sila maaaring magsama. At kung paanong hindi magkasundo si Kristo at si Satanas, ganoon din namang ang mga mananampalataya at ang hindi mananampalataya hindi magkaisa. Men? Totoo po, church eh. Sabi, pag tayo ay hiniwalay na ng Diyos, sabi, hindi na ho tayo pwedeng makisama sa kanila. Men? Sabi nga ho ng Biblia, ang nakikipagkaibigan sa mundo ay kaaway ng Diyos. Kaya sabi, kung ikaw ay sa Diyos, mag-stay ka sa presensya ng Diyos. Wala nang maraming dahilan. Sabi nga ho, wala ho tayong pwedeng idahilan sa Diyos eh. Kung tayo ay sa Diyos lang tayo maglingkod. Sabi ho, hindi ho tayo pwedeng maglingkod sa dalawa. Diba? Yun ho yung church eh. Sabi, kung tayo inilagay ng Panginoon, dinala ng Panginoon dito sa lugar na ito, pagsikapan natin, mga kapatid, na masunod kung ano yung gusto niyang ipagawa sa atin. Amen? Sabi, pagsikapan, sabi, pagtulong-tulungan. Amen? Sabi nga ho, hindi ho pwedeng mag-isa lang eh. Kailangan ho tulong-tulong. Amen? Kaya ini-encourage ko ho, yung bawat isa ho sa atin, mga kapatid, na makiisa ho kayo sa bawat gawain, mga kapatid. Makiisa ho kayo na ipahayag, ipangalap ang mabuting balita ni Kristo Jesus. Sabi nga ho, hindi lang ho tayo basta tagaupo lang sa church na ito. Sabi, meron tayong tungkulin, meron tayong gampanin na iniatas ng Diyos. Yun yung sinabi ng Panginoon na maging liwanag sa mga nasa kadiliman. Amen? Sabi ho dito sa verse 16, hindi maaaring magsama ang mga Diyos-Diyosan at ang Diyos sa isang templo. Tayo ang templo ng Diyos na buhay. Gaya ng sinasabi ng Diyos, mananahan ako't mamumuhay sa kanilang piling. Ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging taong sakop ko. Kaya lumayo kayo at humiwalay sa kanila. Layuan ninyo ang itinuturing na marumi at tatanggapin ko kayo. Amen? At ako'y magiging ama ninyo at kayo na may magiging mga anak ko. Ako ang Panginoong makapangyarihan ang nagsasabi nito. Amen, church? Ang gusto ng Panginoon, mga kapatid, kung tayo ay sa Kanya, mag-stay tayo sa Kanya lang. Tinuturuan ho tayo ng Panginoon, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos para malaman yung Kanyang kalooban. Sabi, huwag nating sayangin, mga kapatid. Gaya ng sinabi natin kanina, ito ho yung tamang panahon, tamang oras para sumunod sa Diyos. Hindi mo na kailangan maghantay pa ng matagal na panahon. Ito yung panahon. Humakbang ka na, kapatid. Kumilos ka na, kapatid. Palambutin mo ang iyong puso sa harapan ng Diyos para ikaw ay tulungan niya. Wala ho tayong may dadahilan na church. Sabi nga ho kung susumahin ho dito sa church na ito, sabi, baka halos lahat ng passage sa Bible, maliban sa Old Testament, sa New, sabi, halos na ipangaral na ho sa atin. Naituro na ho sa atin.
Sabi ho nga punong-puno na ho tayo ng encouragement. Punong-puno na ho tayo ng salita ng Diyos. Ano ho yung kulang sa atin, mga kapatid? Sabi, application. Yung pagsunod sa kung ano yung napakinggan natin, yung napag-aralan natin. Yun na lang po yung kulang sa ating church. Sabi nga ho sama-sama ho tayo. Tayo po ay magkakapatid sa pananampalataya. Sabi, tulungan natin ang bawat isa. Sabi, ipanalangin ang mga dapat ipanalangin. Sabi, alalayan ang mga mahihina. Amen? Sa ganung paraan po, sabi ho, lahat po tayo ay nakakalakad ng diretso sa harapan ng Diyos. Amen? So, hoping and praying mga kapatid na tayo po ay may naunawaan at naintindihan sa mga oras pong ito. Na gusto lang pong sabihin ng ating Panginoon sa atin na hindi mo na kailangan magantay pa ng matagal na panahon. Ngayon na mismo. Basta magtiwala ka sa Kanya, lumakad ka, aalalayan ka niya. Ano ho yung pangako ng Diyos? Sabi, sasamahan niya tayo kahit saan tayo magpunta. Kung ang ninanais natin at ang daladala natin ay ang Kanyang mga salita. Amen? Sabi, wag tayong mangamba, wag tayong matakot na sundin, gawin kung ano yung kalooban niya. Gawin natin ito ng may pagtsatsaga, pagtitiis. At syempre, sabi nga ho, yung may pagtitiwala. Sabi, tutulungan ho tayo ng ating Panginoon.